video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan naman natin itong tungkol sa kumakalat po ngayon sa social media. Ito nga pong usapin pa rin tungkol dito sa reclassification. Ayan. So, ang tanong dyan, ang reclassification daw po ba ay exclusive lang para sa mga seasoned teacher, mga HT at mga ESP? So, ano po ba yung mga HT? Yan po yung mga head teachers at yung ESP naman, yung mga assistant school principals. Ayan. So, yan po yung nag-circulate po ngayon sa social media and maging po sa atin ay nakarating na rin po itong screenshot po ng chat na ito. Hindi lang po natin mo-confirm kung kanino galing to mga kamaestro, ano, or kung saang SDO or saang RO ito nang galing. Ayan, pero ito po ay nakarating na rin po sa ating atensyon. May mga natanggap na rin po tayo mga chat ano po sa atin pong Facebook page, ano po sa El Maestro official na page. Ayan, meron din po nag-send sa atin. Ano po, ito yung tinutukoy po natin, ano. Ayan. So, ito po nakuha po natin sa DepEd Tambayan official Facebook page. So, honestly, doon natin siya unang nakita. And then, nung nag-check ako ng aking Facebook page, ay may nag-chat na rin pala, may nagtanong na rin kung ito ba talaga ay totoo. Ayan, pero ito po yung nakita rin natin sa DepEd Tambayan, ano po, kaninang hapon habang tayo ay nasa school kanina at meron po tayong ginagawa kahit tayo ngayon ay walang pasok ano dito sa amin sa Cavite ay nandun tayo sa school, meron lang po tayong mga tinapos at nakita ko nga ito ano sa DepEd Tambayan na page. Ayan, nakalagay diyan, "Good day, dear school heads. We have observed since last week that a large number of teachers who are not included in the priority list have been submitting their reclassification papers and requesting service records from the personal office at the SDO. May we kindly remind everyone that as per DepEd order on the ECP, we will only process applications of teachers under the priority categories, namely retirable teacher 1, incumbent, and the head teachers and ASP who are affected by the implementation of the career progression." So yun po yung nag-circulate po ngayon na screenshot po ng chat. And we assume na ang nag-chat po nito ay siyempre mas mataas sa school head, no? Pwede sigurong SDS, pwedeng ASDS, or pwede rin naman mga PSDS, basta mas mataas siyempre sa school head. Di lang natin ma-sure nga kung saan galing ito, kung saang SDO, saang RO. Ayan. So, totoo nga ba no, na ito pong reclassification na ito, itong ating career progression, ay para lamang po sa mga retirable teacher 1 at head teachers at ESP. Actually po, kung ang pagbabasihan po natin is yung pagiging priority, so tama naman po, ano? Tama naman. So ang priority po talaga ng atin pong expanded career progression is yung mga retirable teacher 1. Ito ay alinsunod nga po doon sa pahayag po ni President Marcos na nung nakaraang SONA na walang magre-retire na teacher 1. Ayan, kaya ini-encourage po talaga lahat ng mga retirable teacher 1, ano po, especially po yung mga 58 years old, 59 years old, at maging yung mga 60 years old, di ba? Kasi ang maximum age naman talaga po is 65, ano po. So, ibig sabihin, meron pa rin tayo mga kamaestro na dyan na mga 60 years old pataas ay nagtuturo pa rin or nasa service pa rin, lalo na yung mga wala namang sakit, yung mga malalakas pa rin ang katawan, ano. So, marami pa rin po tayong mga nakikitang mga ganong age na senior na pero nagtuturo pa rin. Pero ang masaklap doon, sila po ay teacher 1, ano po, teacher 1 pa rin kasi nga syempre yung iba naman ay talagang wala na sa isip na yung promotion, no. So ito po yung purpose ni President Bongbong Marcos, ano, yung bago man lang sila mag-retire ay maging teacher 2 or teacher 3 o mas maganda nga teacher 4, no, kasi di ba tatlong salary grade naman ang pwedeng iangat. Ayan, and sa amin mismo, ano, sa school ay meron po kaming ganyan na talagang in-encourage ko na mag-apply dito sa ating reclassification. So, totoo naman po yun, no? Yung Master Teacher 1 at maging yung mga head teachers at yung mga assistant school principals. Ayan, kasi sila naman talaga yung affected dito sa ating career progression. So, hindi natin pwedeng questionin yon. Talagang sila po ang ipa-priority. Ano po, yung sila talaga yung priority, ano, yung mga head teachers, yung head teacher 1 to head teacher 6 at saka yung mga assistant schools principals. Kasi 'di ba mawala na yung item nila, 'di ba? So may choice sila kung magka-paretitle or maging coterminus. Ayan. So wala tayong pong question doon, ano po. Pero kung sasabihin po na ito ay exclusive lamang para sa kanila, yun po ang wala naman pong isinasaad sa DepEd order. Ayan. Kasi kung babasahin po natin yung isang pahayag sa DepEd order, nakalagay po doon, notwithstanding the prioritization of above-mentioned incumbents, other qualified teaching and school principals, incumbents shall be precluded from applying for reclassifications
of position subject to necessary assessments, applicable staffing standards, and availability of funds. So, ibig sabihin, open po ito para sa lahat. Ayan. So, priority po yung mga retirable teacher 1, yung mga health teachers, and yung mga adapt as school tuloy, yung mga assistant school principals. So, sila po yung priority. So, pag okay na po lahat sila at naipwesto na, na-reclass na, so, open pa rin po sa lahat, kasi may budget naman po ito mga kamaestro. Ang budget nito ay hindi lang naman para sa mga retirable teacher 1 at para sa mga head teachers, assistant school principals. So, may budget po ito mga kamaestro, Bawat item na makikreate po dito, bawat plantilla na makikreate po dito ay may budget na po yan sa DBM. So, hindi po tama na para lamang po ito sa mga retirable teacher 1, mga head teachers, and assistant school principal. Yan po yung pagkakaintindi po natin mga kamaestro, So, sila po ang priority, sila po yung unahin, mga retirable teacher 1, mga head teachers, and mga assistant school principals, yan, sila po yung unahin, pero qualify pa rin po lahat, basta magkapasa ka doon sa doon sa QS, basta pumasa ka sa QS, doon sa qualification standard at pumasa ka doon sa performance requirements, yung IPCRF, yung mga COI and NCOI, abay qualified po rin kayo mga kamaestro. And ang usapan naman po diyan, kapag hindi ka nabigyan ng item ngayong first batch na ito, dahil nga syempre may limit lang naman po yung funds diyan. Kung hindi ka man matanggap ngayon, basta pumasok ka sa 50 na points, abay sa next batch po kayo ang priority. So kayo po ang priority as long as na kayo po ay pumasok ng 50 points. So 3 years naman po ito mga kamestro, nasa transition period po tayo ng 3 years. Itong ating pong expanded career progression. So, kung hindi pa kayo matanggap ngayon, next year kayo po ang priority. Kung hindi pa rin next year, kayo pa rin po ang priority. So, kasi nga, ngayon, ang priority talaga is yung mga retirable teacher 1, mga head teachers, and assistant schools principals. Pero, lilawin po natin, lahat po ay may karapatang mag-apply. Lahat po ay may karapatan dito sa atin pong reclassification. Ayan. And yan din po ang naging pahayag ni Sir Benjo Basas. Nagbabas na rin po ng statement si Sir Benjo Basas, ang aming pong Teachers Dignity Coalition chairperson, at yun din po ang kanyang pag-intindi dito sa usapin pong ito mga kamaestro. Ayan. So wag pong mag-alala, wag pong matakot yung iba na discourage na. So hindi po totoo 'yon. So priority po ang mga retirable teacher 1, mga head teachers, and assistant school principals, pero lahat po tayo nag-apply ay basta tayo ay mag-qualify, ay pwede pa rin po tayo dito sa reclassification na ito. Alright, so dito natatapos itong ating video mga kamaestro. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na in-upload natin. Katulad ito, yung mga updates pa rin tungkol dito sa expanded career progression and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. Sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!